Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya at shoutout kay Jaime. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nandito na ang mga subordinate. Ang pag-abandona kay Zhou Yanshua at paglabas mag-isa, kung patay na ang lahat ng tao sa loob, maaari silang maging itim at puti at alisin ang kanilang mga singil. Ngunit ang maganda ay buhay si Zhou Yanshua ngayon, at mabubunyag ang lahat. Nagtago sila sa likod ng mga tao at hindi naglakas loob na ipakita ang kanilang mga mukha, dahil natatakot sila na mahuli sila ngayon. Labis na nanlumo silang apat, ngunit masunurin lamang silang nakayuko sa harap ni Mingyu. Naghintay kang makapasok sa mansyon kasama si City Lord Zhou, ngunit nabigo kang mapanatiling ligtas ang City Lord Zhou at Peihu. Ano ang iyong kasalanan? Tanong ni Mingyu sa malamig na boses. Ang apat na Black Mountain Demon Girls ay nagkatinginan ng nakayuko ang kanilang mga ulo, at siya ang nanguna sa pagsasalita, ang pag-uulat sa mga matatanda. Ito ay katumbas ng pagpapakatanga sa aming 12 ng mga master na sinusubukang labanan si Han Sanchen. Ito ba ang dahilan mo para mawala ang iyong kasalanan? Malamig na sumangot si Mingyu at galit na sumigaw, halika rito, kalagkarin mo ako pababa at pinugutan ng ulo. Elder, panatilihin ang mga tao sa ilalim ng espada. Nagmamadaling itinaas ni Zhou Yanshua ang kanyang ulo, na may labis na taos-pusong saloobin. Elder, bagamat kasuklam-suklam para sa apat na Panginoon na tumakas, hindi sila dapat sisihin ng buo. Sobrang kakayahan ni Han Sanchen. Mananatili man silang apat o hindi ay walang kinalaman kung magbabago ang ending o hindi. Naniniwala akong mas alam mo ito kaysa sa akin. So, hindi sila nag-iiwan ng ganoon kalaki para mamigay pa ng apat na ulo. Pangalawa, ang pagpugot ng ulo sa mga general bago ang labanan ay isang malaking bawal sa marcha. Hindi lang ito sumisira sa mga general, ngunit nakakasira din ng moral. Ngayon ang ating hukbo ay nagpapatrabaho ng mga tao. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon ang apat na Panginoon na gumawa ng mga krimen? Nang makita ang sinseridad sa mukha ni Zhou Yanshua, bahagyang kumunot ang noo ni Mingyu at hindi nagsalita. May katotohanan si Zhou Yanshua sa sinabi ni Zhou Yanshua, at ang apat na master ay talagang mga bihirang talento. Mula nang humingi ng awa si Zhou Yanshua, siya mismo ay bumaba sa pwesto, at agad na tumingin sa apat na master, kayong apat ay hindi nagpasalamat sa City Lord Zhou. Laking gulat nilang apat, iniwan muna nila si Zhou Yanshua, ngunit ang hindi nila maisip ay hindi lamang binaliwala ni Zhou Yanshua ang mga naunang sama ng loob at hindi sila inatake, ngunit lubos din silang pinatawad at humingi ng pagmamahal para sa kanila. Salamat City Lord Zhou, dadaan ako sa apoy at tubig sa hinaharap, at hindi ako magdadalawang isip na gumawa ng anuman. Bahagyang tumango si Zhou Yanshua, ngunit sa katunayan ay nanunuya na siya sa kanyang puso. Ang apat na master ay palaging mabait sa kanya, at hindi sila nagsusumikap. Siya ay naghahanap ng mga pagkakataon, ngunit silang apat ay mga lumang freighter. Buti naman ngayon, hindi lang matatapos ang paksa ng pagkamatay ni Peihu, kundi pati na rin, nailigtas niya silang apat. Kung gustong magtanong ni Mingyu ng anumang detalye, maaari siyang magsinungaling at pagtakpan ang nakaraan, hindi natatakot na kagatin siya ng apat sa dulo ng kalsada. Sa oras na iyon, kung ito ay masyadong mabigat, ito ay maaaring kumagat sa aking sarili, at kung ito ay masyadong magaan, ito ay magiging isang masamang impresyon sa akin sa harap ni Minggayo. Siyempre, may isa pang punto na kinuha niya ang pagkakataon para makuha ang puso ng apat na taong ito. Dapat mong malaman na sa larong ito ng kapangyarihan, mas maraming chips ang hawak mo, mas kapaki-pakinabang ka. Bagamat natalo ang hukbo ngayon, para sa kanya ng personal, kailangan niyang umani ng mga benepisyong nauukol sa kanya. Basta,
Nasa iisang bangka ang lahat. Si Zhu Yanshua ay nagkunwaring malubhang nasugatan at pinilit na ngumiti. Halika, ipadala ang City Lord Zhu upang pansamantalang magpagaling, mahinang sabi ni Mingyu. Ikanaway ni Zhu Yanshua ang kanyang kamay at dali-daling pinatigil ang kanyang mga tagapaglingkod, nasaksak lang ako ni Han Sanchen, at hindi ako maaaring mamatay. Sa ngayon, napakahigpit ng digmaan, paano ako makakabawi ng maluwag, at hilingin sa mga matatanda na iwan ako. Pero ganito ka, bahagyang naantig si Mingyu. Wala ito sa paraan, gusto kong hilingin sa ilang mga eksperto na gumamit ng ilang nakakainis na chi upang matulungan akong gumaling sandali, hanggat hindi ito dumudugo. Tumanggaw si Mingyu at tumingin sa mga master sa tabi niya. Agad na binaril at pinagaling ng mga master ang mga sugat ni Zhu Yanshua. Napakabagbag damdamin ng diwa ng City Lord Zhu, at siya rin ay isang huwaran para sa aking henerasyon. Ang pagsasabi sa buong hukbo tungkol sa bagay na ito ay hindi lamang pinupuri ang espiritu ng pakikipaglaban ng City Lord Zhu, ngunit umaasa rin ito na mapapalakas nito ang moral ng ating hukbo. Utos ni Mingyu. Tumanggo ang nasasakupan at agad itong ginawa. Si Zhu Yanshua, na pinagaling ng mga digital masters, ay tila napapikit sa mukha, ngunit sa katunayan ay tuwang-tuwa na siya. Sa pamamaraang ito, nanalo siya ng isa pang alon ng popular na suporta, at nakakuha din siya ng isang alon ng mabuting kalooban at tiwala mula kay Mingyu, at kumita siya ng maraming pera. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ng ilang master ang kanilang mga kamay, iminulat ni Zhu Yanshua ang kanyang mga mata, at wala siyang malubhang problema. Bagaman, kahit walang gumamot sa kanya, alam niyang hindi man lang malalagay sa panganib ang kanyang buhay sa bahaging ipinasok niya sa kanyang sarili. Dahan-daang bumangon si Zhu Yanshua, pumunta sa gilid ni Mingyu, at mahinang sinabi, "Elder, gabi na, dapat nating ilunsad ang panghuling pangkalahatang pag-atake." Tumanggaw si Mingyu, bahagyang itinaas ang kanyang kamay, at ang buong hukbo ay umalangaw-ngaw ng mahabang iyak. Patayin. Sa tunog ng mahabang huni, ganap na nagsimula ang huling pangkalahatang pag-atake sa mansyon ng pamilya Pei na pagmamay-ari ng Mingyu Headquarters. Sa orihinal na pagsalakay, mas maraming sundalo ang nagsimulang basagin ang mga pinto at dingding, at mas maraming tao ang umakyat sa dingding ng mansyon at pumasok sa mansyon. Sa loob ng ilang sandali, ang buong Pei Mansion ay ganap na nasunog sa lupa. Laging maaalala ng mga tao sa pangunahing lungsod ang gabing iyon, parang araw. Naghahalo ang hiyawan at hiyawan, masasabi mong tragic, pero matatawag din itong tragic. Apat na master, malamig na sigaw ni Zhu Yanshua. Sabay-sabay silang apat na nagutos, nandito na ang mga subordinate ko. Inutusan kita na agad na mag-organisa ng isang piling puwersa para makapasok sa mansyon, at siguraduhing papatayin si Pei Go, ang pinuno ng pamilyang Pei. Malamig na sabi ni Zhu Yanshua. Nangunguna sa utos ang mga subordinate ko. Nang matapos silang apat magsalita ay tumalikod na sila at dinala ang team sa mansyon. Sa mansyon, ang mga elit ng pamilyang Pei ay muling nakipaglaban ng husto, at ganap nilang hindi nalabanan ang patuloy na pagdagsa ng mas maraming tropa ng kaaway. Bagamat ang 7 prinsesa ang nanguna, sila ay nasa opensiba pa rin, at kailangan nilang pangunahan ang ilang mga sundalo ng pamilyang Pei upang umatras. Xiao Qi, si Pei Go ay napuno ng dugo, at hindi niya matukoy kung ito ba ay sarili niyang dugo o sa kalaban. Sa oras na ito, pagod na pagod din siya, at sa wakas ay nakilala niya ang ika-7 prinsesa at ang iba pa sa sulok ng mansyon. Nang makita ang hitsura ng kanyang ama, ang ika-7 prinsesa ay nakaramdam ng labis na hindi komportable sa ilang sandali. Sa mahabang panahon, sa kanilang mga mata, ang kanyang ama ay matalino at matalino, ngunit sa sandaling ito, siya ay tila nakaahon lamang mula sa mga patay. Gayunpaman, huli na para sa kanya upang alagaan ito, ang kasalukuyang sitwasyon ay ang pinakakagyat. Mayroong higit sa 2,000 katao sa aming panig, at ngayon ay wala pang 70 katao ang natitira, at ang hukbo sa labas ng bahay ay patuloy na pumapasok. Ano ang dapat nating gawin? Sumulyap si Pei Go sa likuran niya, at wala pang 100 sa libu-libong sundalo ang nasa likuran niya. Ang pagnanais na labanan ang hukbo ng Mingyu ng ganoong puwersa ay katumbas ng pangarap ng isang hanggal. Withdraw. Malapit na mag-time, sabi ni Pei Go. Gayunpaman, kapag lumikas ka, ayon sa plano ng 3,000, ama, ikaw, nag-aalalang sabi ng ika-7 prinsesa.
Walang masama sa 3,000 plano. Dapat ako ang target ng kalaban. Pupunta ako sa silangan ng lungsod para akitin ang firepower para sa iyo. Mabilis kang sumugod sa kanluran ng lungsod at palihim na binuksan ang pinto. Tumanggaw si Peigo. Pero ang problema, may mga bantay sa kanluran ng lungsod. Kung bubuksan natin ang pinto, kailangan nating isama ang lahat ng lalaki at kabayo. Pare, ikaw, paano mo lalabanan ang napakaraming tropa ng kaaway? Labis ding balisa ang panganay na prinsesa. Sa katunayan, ito ay katumbas ng paghiling kay Peigo na mamatay. I can't control that much now. If I die unfortunately, at least most of the Pei family will survive, and my 7 lovely daughters will also survive. Tumawa ng mahina si Peigo, na parang hindi natatakot sa kamatayan, nabubuhay ako matagal na, at kumikita na siya ng sapat na pera. Pare, biglang napaluha ang ikapitong anak. Pumunta ka. Sinulyapan ni Peigo ang kanyang mga anak na babae, at sa sumunod na segundo, naging seryoso ang kanyang mukha, at marahan siyang uminom sa mga opisyal, sinunod ng mga general ang utos. Oo, ang lahat ng mga sundalo ay sama-samang tumugon. Isama mo ang aking 7 anak na babae sa kanluran ng lungsod, at gawin ang lahat upang mabuksan ang kanlurang pintuan. Oo, nasa iyong mga kamay ang kinabukasan ng pamilya Pei. Buong gabi kang lumaban sa akin. Labis ang pasasalamat ni Peigo para dito. Pagkatapos magsalita, direktang itinaas ni Peigo ang kanyang kutsilyo, tumakbo palabas ng ilang hakbang, at sumigaw sa malamig na boses, ang mga bastos sa tapat, nandito ang lolo mo Pei. Matapos maakit ang atensyon ng kabilang partido, nilinggan ni Peigo ang kanyang anak na babae at ang mga sundalo, at determinadong tumakbo patungo sa mansyon sa direksyong silangan. Ang ikapitong anak na babae ay lumuluha na, nakatingin sa nawawalang figure ng kanyang ama, at ang malaking bilang ng mga tropa ng kaaway na humahabol sa kanya sa likuran niya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at pinamunuan ang isang grupo ng mga tao patungo sa kanluran ng mansyon. Mag-set off. Biglang nagiba ang itsura ng magulong Pei Mansion. Kung ito ay sinabi na isang santukan kanina, kung gayon ang Peihu sa oras na ito ay isang kayeg ng pagtugis. Sa paglipad ni Peigo, ang buong Pei Mansion ay may bagong target sa lahat ng oras, at lahat ng mga sundalo ay nagkukumpulan at direktang inatake si Peigo. Mas nangunguna pa ang master team na pinamumunuan ng 4 na masters. Ang pagkapanalo sa Peigo ay ang unang tagumpay ng labanang ito. Ang labanang ito ay nagsakripisyo ng napakaraming tao at nakagawa ng napakaraming bagay. Hindi ba ang ultimate goal niya? Ito ang kaso sa mga Panginoon, at higit pa sa mga sundalo. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamahusay na oras upang may promote. At ang kaawa-awang Peigo, sa kabila ng pag-akit ng malaking bilang ng mga tao, ay kumilos ng napakabagal dahil sa sobrang trabaho at matinding pinsala. Nang makalabas siya noon sa bahay ni Pei, diretso siyang nilapitan ng humahabol na mga kawal sa napakalayo, at ngayon ay patuloy siyang inilalapit sa walang laman na kalye na parang nagmamadali sa silangan ng lungsod. Sa dulo ng kalye, ilang daang metro lamang ang layo mula sa silangan ng lungsod, hindi na makatakbo si Peiho. Hindi na siya makatakbo, gamulong-gulong ang mga master na humahabol sa kanya at nakaharang sa kalsada sa harapan niya, at dumating na ang napakaraming humahabol na mga sundalo. Sa isang mapait na ngiti, kinuha ni Peigo ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay at malamig na tumingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Si Huloo at Pingyang ay binubuli ng mga aso. Kalahating taon na ako, at ipinagmamalaki ko ang mundo. Hindi ko inaasahan na ngayong araw na ito, ililibing ako sa kamay ninyong mga daga. Kawawa, Peigo, gusto mo pa ng mukha, sa tingin mo ba ikaw pa rin ang ulo ng pamilya Pei ngayon? Kahit na ikaw, ulo ka lang ng grupo ng mga naulilang aso. Kung matalino ka, ibaba mo ang iyong mga sandata at sumuko, maiiwasan mo ito. Nagdurusa ka sa laman at dugo. Malamig na tugon ng Black Mountain Demon Girl. Tumawa si Peigo, kung gusto mong patayin si Pei, kayo na lang. Halika, lumaban ka. Nagkatinginan ng 4 na master, alam kong ilan ang nasa isip nila. Nanguna ang kagalang-galang na Bigfoot at sumugod kay Peiho, matanda, kung napakatigas mo, mamamatay ka. Nang bumagsak ang mga salita, ang Venerable Bigfoot ay bumagsak ng isang malaking paa ng direkta mula sa langit at tinapakan ito ng isang paa.
Kahit na si Peigo ay malubhang nasugatan at pagod, umiwas pa rin siya sa isang iglap, at ang mahabang kutsilyo ay biglang umatras, na tumama sa malalaking paa ni Venerable Dali. Boom! Nakakainggit. Ang mahabang kutsilyo ay tila laslas sa bakal, maliban sa tunog ng banggaan ng metal at kalat-kalat na sparks, wala nang iba. Bastos ka. Galit na umungal ang kagalang-galang na Bigfoot, at marahas itong binuhat ni Bigfoot. Sa ilang sandali, naramdaman na lamang ni Peigo na pinutol niya ang isang malaking bundok upang pigilan si Buddha, at ang kanyang malalaking paa ay direktang dumaikit sa kanya. Gaya ng nakasanayan, si Peigo ay malamang na madaling hamarang at makaiwas dito ng mahusay, ngunit sa oras na ito, siya ay nasa dulo pa lamang ng kanyang puwersa at wala ng kapangyarihan. Ang block ay naroon, ngunit ang kapangyarihan ay malinaw na hindi kasing ganda ng dati, at mayroon ding pag-iwas, ngunit ang pamamaraan ng paggalaw ay mas mabagal. Kaya ito ay dapat na isang madaling bagay, ngunit ang kababalaghan ay naging awkward, at ang tiyan ay direktang hinimas ng malalaking paa, na nagparamdam kay Peigo na ang kanyang tiyan ay nakabaligtad, at ang sakit ay walang katapusan. Matanda, ano ba? Ang tigas ng bibig mo, pero ang lambot ng katawan mo parang tae ng kamelyo. Naisip niya kung gaano kalakas ang matandang ito, ngunit ito pala ay walang iba kundi iyon. Para sa kanya, para itong langgam na naglalaro sa gusto. Tiniis ni Peigo ang sakit at nag-aatubili na tumayo. Ang dignidad ng patriarch ng pamilyang Pei ay hindi siya pinahintulutan ni Katie Ting, Venerable Bigfoot, karapat-dapat ka rin ba sa pangalang ito? Akala ko napakalakas mo, pero nangangamot ka lang ng Katie kahit sobrang sugat mo, bakit? Ganun ba kababa ang threshold ng master? Ang pangiinis ni Peigo ay halatang tumatama sa puso ng isang tao. Galit na galit si Venerable Bigfoot sa mismong lugar, direktang inikat ang kanyang paa, at muling umatake. Bagamat hindi kumbinsido si Peigo, muli siyang tumingin sa malalaking paa na dumating, ngunit saglit na wala siyang ibang iniisip. Ang katawan na lang ang naiwan para mamatay. Sa kanyang kasalukuyang pinsala at lakas, halos isang kalokohan ang basta na lang labanan ang muling pag-atake ng Venerable Bigfoot. Gayunpaman, walang intensyon si Peigo na lumabas ng buhay pagkatapos tumakbo sa silangan ng lungsod. Sa pag-iisip nito, hindi lang sinadya ni Peigo na umiwas, ngunit wala ring kahit katiting na takot sa kanyang mukha. Ngumiti lang siya ng walang pakialam, at ibinuka pa ang kanyang mga kamay, naghihintay sa malalaking paa ni Venerable Bigfoot. Ang kanyang mga paa ay napakalaki, at nang siya ay natatakpan mula sa langit, madilim na ang paligid ng Peigo, na pinipigilan ang sikat ng araw ng Buddha na mawala, at pinipigilan ang pag-atake ng yin ng Buddha. Siyempre, tulad ng pagpikit ni Peigo at paghihintay sa kanyang kamatayan, biglang, malinaw na naramdaman niya ito, ngunit ang paa ay hindi dumidiin sa kanya tulad ng kanyang iniisip. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit isang figure ang nakatayo sa kanyang harapan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!